Sa iba pang balita, hindi bababa sa 150 inmates ng North Cotabato District Jail ang nakatakas kaninang alas 12:30 na madaling araw. Kaugnay ng insidente yan, makakapanayam natin si Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Chief Inspector Xavier Solda. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapanood. Okay, para po sa kaalaman ng mga nanonood ngayon, paano po nangyari yung pagtakas ng mga inmate? Paano pong nasa lakay yung selda? Well, unang-una po, before po noong palitan ng putok, nawalan muna ng ilaw kasi sa loob ng ating facility. And yun nga, pagka wala ng ilaw, saka na nagkaroon na ng putukan, mabuti na lamang alerto po yung ating mga kasamahan doon. Nakipagpalitan sila ng putok doon sa mga mahigit 100 armed men na sumugod doon sa North Cotabato District Jail. Unfortunately, during the firefight, isa pong personnel natin ang nasawi. Sir, meron na po ba tayong eksaktong bilang ng mga nakatakas na inmate? Well, doon sa huling tala po natin, meron tayong mga 158 na inmate na nakatakas. Ito po yung mga bine-verify natin kasi wala po sila sa facility at sinecheck po natin yung mga dokumento nila. Diyan po sa bilang na 158 na yan, 12 na po ang na-recover natin. Doon po sa 12, yung 2 po sumuko na lang din sa mayor. Sir, medyo delikado po kung may mga nakatakas na mga preso na ganyang karami. Kayo po ba'y nakipag-ugnayan na sa mga LGUs para magtaas na ng alerto doon sa may buong North Cotabato? Well, actually, ang BJMP mo muna, dahil nga po sa bilang na ito, nag-augment po kami ng mga personnel namin and aware din naman po ang local government, ang provincial government. In fact, nagkaroon pa nga ng briefing kanina yung governor ng probinsya kasama yung aming warden, and yung buong Kidapawan po mismo ngayon, nakakordon na, coordinated na rin po ito sa ating mga kasamahan sa PNP, maging sa AFP. Nais po kasi nating siguruhin na dun sa isasagawa na recovery operation, lahat po ng pwedeng makatulong ay magsasama-sama para masiguro po na itong mga nakatakas na ito ay hindi makalalayo at may babalik po sa loob ng facility. Sir, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina na pinutulan ng kuryente bago sumugot yung mga armadong grupo. Pero meron po ba kayong video recordings o yung mga CCTV na na-videohan ito? O bago naman mawalan ng kuryente? Yung pong ating, definitely po, ang lahat naman ng mga facilities ng BJMP, particular halimbawa sa North Cotabato District Jail, meron naman po tayong CCTV. Yun nga lang talagang sabi ng mga personnel natin kanina, nung past midnight, zero visibility. Pagkatapos, before pa nung firefight, ay pinatayan sila na nawalan ng kuryente, nawalan ng ilaw sa lugar. So most likely, before the incident, may mga recordings tayo makuha. Well, sir, maaga pa para sagutin nyo to. Pero yung mga, according sa mga nag-gather ninyo na mga information, may lead na po ba kayo kung anong grupo ang nasa likod nito? Well, bine-verify po natin, in fact, may mga lumabas sa iba't ibang report ng iba't ibang networks na name-mention po ang BIFF, ang MILF, pero ang BJMP po, we don't want to speculate. Ang gusto po namin muna, verifikahin yung information sa mga na nakalagay doon sa mga karpeta ng mga inmates natin na nakatakas. From there, doon po tayo mag-start. Ang focus po kasi muna namin ngayon ay doon sa sinasagawang recovery operation, and alongside with that is of course yung initial investigation doon sa nangyaring insidente. Sir, hindi pangkaraniwan yung ganitong kalaking prison break. Ito po ba, matapos ang insidente, inalerto na rin po ba yung iba pang mga kulungan sa buong Mindanao? Tama po kayo dyan, Actually, during the firefight, na-inform na po namin lahat po ng mga kasamahan po namin na malapit doon sa area. Naka-heightened alert po ang buong Region 12 at ang mga kalapit na probinsya para po ma-check din namin, masiguro na alerto yung aming mga personnel. Bagamat ito po, do hindi namin naasahan, ang mga personnel naman po namin, lagi naman po yan silang naka-alerto at sa mga eventualities na ganito. Unfortunately nga lang, dito sa insidente na to may isa pong nasawi. Pero imagine po natin
natin, mahigit 100 armed ang sumugod po at ang nakipaglaban lang po dyan ay halos 20 personnel at umabot po ang palitan ng putok ng 2 oras. Yun nga lang 5 minuto, hindi na ho natin ma-imagine yung ho pa kaya aabutin ng halos 2 oras. At natutuwa naman kami, dun ho sa 1,511 na inmates, no, bagamat malungkot na may 100 nakatakas, ang masaya po kami na naprotektahan po ng aming mga personnel yung aming facility, hindi po na-overrun at naprotektahan yung mahigit 1,400 na iba pang mga inmates sa civilian. Sir, sa inyong pakikipag-ugnayan po sa AFP at sa PNP, narekomenda niyo po ba na magkaroon ng parang mga checkpoints para hindi na makalayo pa itong mga nakatakas na mga preso? Tama po kayo dyan, no? Kasalukuyan yung pong Kidapawan City, nakakordon na po yan. No? Katulong po natin yung PNP at ang AFP. Both po sa pagkukordon at pagsisecure ng area, kasama din natin sila sa recovery operations. Sir, bilang panghuling katanungan, para po hindi na maulit yung ganito kalawak o kalaking prison break, ano po ang gagawin ngayon ng BJMP? Well, sa inisa po na ginawa namin, napakalaking bagay po kasi nung augmentation ng personnel. Kasi kung hindi po kami nakapagdagdag ng team ng tao doon sa North Cotabato District Jail, baka mas worse po ito. Pero ang mas importante po dito, ma-improve po yung mga facilities ng BJMP, lalo na po doon sa mga identified yung mga high risk and na may mga high risk, no, na nasa high risk areas din, no. Actually, noong holiday season po, nagpalabas po ng memorandum ang aming Chief BJMP, si Jail Director Serafin P. Barreto, na maging alerto yung mga personnel namin. Kaya nga, nung nangyari ito, meron pa kami mga standby team na nandun sa facility at nandun sa mga adjacent na municipalities, meron din tayong mga personnel na nakatulong. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong tanghaling ito. Ating pong nakapanayam si Bureau of Jail Management and Penology Spokesperson, Chief Inspector Xavier Solda. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po. Sir, ano po ang latest? Ongoing pa rin po yung ating recovery operation, no? Katulong po natin yung mga elements po ng PNP at saka ng AFP sa area. Bali po yung pong ating mga kasamahan doon ay nagbe-verify na ng mga records ng mga inmate para po makapagbigay kami ng pinal na tala. Dahil nga po pumalo sa mahigit 100, ito pong mga nagsamantala during sa pagsugod nitong more than 100 armed men. Kanina pong pasado alauna ng umaga. So 100 po, yun po ang report kanina, ang sumalakay dyan nga sa provincial jail. Ang ilan pa pong tanong ay ilan ho ba so far ang sa inyong tala? Ilan ho ang namatay sa insidente, ilan po ang nasugatan? Well, during sa side po ng BJMP, no, may isa po kaming casualty kasi yung almost 2 hours na firefight, isa po sa personnel namin, si Jail Officer 1, Exel Ray Vicedo ang namatay. And then, during the recovery operation, meron din pong 2 inmate na, may 5 inmate po na nasawi matapos po silang manlaban. And then, 5 po na-recover. And then, yung 2 sumuko po sa mayor, kaya naibalik na po sa facility namin. Sir, pasensya na ho, ulitin ko lang. Sabi niyo po, isa pong namatay mula sa BJMP, 5 pong inmate din po ang nasawi. Yun ho ba sabi niyo? Tama po, Okay. 5 po. Pero ito po, during the recovery operation na po ito, no? Kasi may mga armada din po sila at may mga nanlaban. No, kaya yun po yung sa report na ipinatid po sa atin. Opo, 5 inmate ang nasawi. Ang sabi niyo po, sir, 5 inmate po ang na-recover. Tama ho ba? Tama po. 5 rin pong inmate ang na-recover pa. And yung 2 naman ay nasumuko po sila sa mayor. So, sa madaling salita, sir, 5 bilanggo pa lang ho ang naibalik. Tama ho ba? Ang nahuli. Tama po. 5 pa lang po. Ilan ho ba sila? Ilan ho ba yung inmates doon sa loob ng bilangguan? Bali, ang jail po natin doon, meron po ang latest jail population is 1,511 po. 1,511, sir, at pito pa lang po ang nahuhuli.
Opo, yung yung mga inmate po natin, ang total jail population ay 1,511. Okay. Ang mga nakatakas po natin, Ma'am Pinky, ay more than 100 po sila. Kanina nga po, umakyatan pala ng mga 158. And dun sa 158 na yon, 12 po doon, ang nalaman na po yung kinalalagyan. Yun nga yung na-discuss ko kanina, na yung 2 nasa mayor, yung 5 Opo. naman, dahil yung 5 naibalik na po. Ayun po, sa 100, 158 na nakatakas, yun po yung sinasabi yung 15 yung either namatay po, o na-recover, o sumuko. Tama po kayo, Ma'am Pinky. Okay, yung natira ho kasi ay hindi tumakas doon sa population na 1,500 plus. Hindi po sila Tama po, tumakas. the rest po, tama po, no? The rest na protektahan sila ng ating mga kasamahan. Sir, alam niyo na ho ba sinong nasa likod nitong pagsalakay dyan sa bilangguan? Well, sa kasalukuyan po, wala pong may confirm na kung sinong grupo ang may gawa po nito. No? Hindi pa po namin alam kung sino ang talagang gumawa. But we can confirm, definitely organisado ito kasi armed sila, may mga barret sila, meron silang RPGs at yung ang isang side ng jail natin ay napasabugan pa. Okay, sino ho ba ang high-profile inmate sa nasa loob ng bilangguan? Ma'am Pinky, currently po, yan po yung bine-verify natin, Kasi ang posible po yan na pumasok po sa amin, mga ordinaryong inmate lang po yan, pero sa labas pala, may matataas na ranggo sila sa mga grupo nila. So, nasa proseso pa rin po tayo ng verification. The soonest time po, maire-release po din natin yan. Understandably, sir. Okay, inaalam niyo, pahunin niyo kung sino yung mga, kasi yan ang magandang tingnan sigurong angulo, kung sino yung mga high profile at kung sila ho, yung nais talaga ng grupo na patakasin at kunin dyan sa loob ng bilangguan. Kasi meron pong lumabas na balita, allegedly, na meron daw 2 eksperto sa paggawa ng improvised explosive device na gusto sanang makatakas doon. Well, tama po kayo dyan, Ma'am Vicky. Yan po ang bine-verify natin. Pero we don't want to speculate as to sino ba talaga ang grupo dito at kung sino-sino ba yung mga inmates sa high profile doon. Okay, sir, I know that patuloy po ang inyong verification. Muli na lang po kaming makikipag-ugnayan sa inyo throughout the day. Maraming salamat po sa inyo. Jail Senior Inspector Xavier Solda, ang spokesperson ng BJMP. Okay, sa punto pong ito, balikan natin ang ating panayam kay AFP spokesperson Restituto Padilla, kaugnay pa rin sa mga mahigit 100 nakatakas na inmates sa Kidapawan. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po at sa lahat po na sumusubaybay sa programa, magandang tanghali po. Sir, pagkatapos po nung nangyaring prison break, nakapagpalagay na po ba kayo ng checkpoints sa mga entry at exit points ng North Cotabato? Kaya primarily, itong issue po na ito ay break-in sa isang facility po ng BJMP. Kaya nasa kanila po lahat ng datos tungkol dito sa kaganapan na nangyari po sa Kidapawan, at saka pati PNP. Kami po sa Armed Forces ay nag-provide ng support at sa kasalukuyan ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga LGU sa atin at saka sa Philippine National Police unit natin na nandiyan po sa lugar. Kasama na rin po dyan ang pagtatalaga po ng mga checkpoint at yung pagpapatuloy ng tinatawag nating pursuit operations at saka law enforcement operations para maaresto yung mga nakatakas po na escapees. Nung katatapos ng kaganapan na to, ng pagkatake sa kulungan, nitong madaling araw po kanina, nakapag-react po kaagad ang mga units natin na nakatalaga po sa lugar na yan. At nakapag-provide pa tayo ng support via mortar fire sa pinagpuntahan yung pinagretrita ng mga umatake sa grupo at pati na yung mga dinaanan ng mga tumakas o pumuga ng mga prisoners. Kanya itong mga follow-on operation, batid namin may nakuha kaming informasyon, may 4 na po na-recover na mga pumugang tauhan at kasalukuyan ay nasa kamay na po uli sila ng pulis. Doon naman po sa mga namatay, isa pong miyembro ng BJMP ang nasawi dahil sa pag-ataking ito at dahil sa follow-on operation at yung ating mabilis na reaksyon,
mayroon din po tayong natagpuan na isang patay doon sa mga hanay ng mga umatake. At inaalam pa po yung tunay na pagkatao nito hanggang sa kasalukuyan. So yan lang po ang hawak namin sa kasalukuyan at patuloy pa rin po yung pagtugis. Okay, bilang panghuli po, sir, sa inyo pong initial na mga impormasyon na natatanggap, meron na po ba kayong lead kung sino yung grupo o ano yung grupong nasa likod nito? Meron po mga initial na impormasyon na may kinalaman po ang ibang miyembro ng BIFF dito at ilang mayroong kamag-anak na miyembro ng NILF sa mga umatake. Pero ang pinakamalaking datos po na nakuha namin ay isang hinihinalang group for hire na maaaring bayaran upang gawin ito ay ang siyang nagsagawa ng pag-atake dito upang magpuga ng mga miyembro po ng BIFF na nakakulong dyan at iba pang terorista na may kinalaman po sa mga criminal activity sa lugar po ng Maguindanao, Cotabato at na po mga miyembro ng organisasyon na yan na may kinalaman po sa droga po sa may Cotabato rin. Sir, mahigit 100 po yung presong nakatakas at posibleng maging delikado ito para sa mga naninirahan sa North Cotabato, maging sa mga kalapit na lugar. Ang AFP po ba ay nakipag-ugnayan na rin sa mga opisyal o LGUs upang mapaigting yung seguridad? Opo, nakikipag-ugnayan po kami sa mga otoridad, sa local police at saka sa BJMP kasi kami po ay hiningan po ng suporta dito sa pagtugis sa mga pumugang mga prisoners at saka sa pagtugis doon sa mga sumalakay dyan sa BJMP compound. Kaya ngayon po maganda po ang ating interagency coordination na nangyayari at kami po ay patuloy na humihingi at nakikipag-share ng informasyon sa ating mga kasamahan sa police at saka sa BJMP. Okay, patuloy po kami susubaybay dyan sa mga investigasyon at follow-up operation na ginagawa ng AFP.